siyempre, mga kababayan ko. Oh, nakita nyo yung tingin ni Kitty kay Girly? Oh, tingnan nyo naman kasi yung nanay niya. Grabe ka naman, o ad hominem ka naman masyado, GP. Eto, mga kababayan, Kitty Duterte, gigil kay ate. Kitty, nagbabala kay Girly. Oy, anong babala yan? Eto, basahin natin mga kababayan, ha? At panoorin nyo tong video na to. Ipaparinig ko muna sa inyo bago po tayo magbasa. Makuliti kayo, ha? Naglabas ng matapang na pahayag si Kitty Duterte laban sa isang taong dati umanong konektado o nakatrabaho ang kanyang amang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, ang individual ay nagpapanggap na malapit sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan upang makabisita, makalapit at makakuha ng impormasyon para gamitin sa hindi magandang layunin. Kinuwestiyon niya rin ang naging pakikitungo ng taong ito kay PRRD, kabilang ang pagpapadala ng mga mensaheng hindi akma, bagay na umano'y alam ng mismong pamilya ng nasabing individual. Bagamat nananatiling tahimik ang kanyang ina, iginiit ni Kitty na iba ang kanyang paninindigan at hindi niya ito palalampasin. Ipinunto niya rin na bilang anak at bahagi ng pamilya, may sapat siyang kaalaman sa mga personal na paninindigan ni PRRD, lalo na pagdating sa mga relasyon, at may karapatan siyang linawin ang mga maling pahayag tungkol sa kanyang ama. Anya, habang wala siya sa bansa, nanahimik ang naturang tao, ngunit naging aktibo ulit nang wala na siya sa paligid. Hinamon niya ito na bumalik sa Pilipinas at harapin siya nang walang umaalalay o nagbibigay ng suporta. Nanawagan siya sa mga taga-suporta at content creators na maging mapanuri, mapagmatiyag, at huwag basta maniwala sa mga nagpapakalat ng impormasyon na walang malinaw na batayan. Naglabas ng mga kababayan. Ayan ha. Ayaw niyang pangalanan kasi yung babae. Meron dito mga hint, mga clue na ito daw ay may ugnayang pangromantiko sa tatay niya. Na ito daw babae na ito, mga kababayan, ay nagpapanggap lamang daw para kumuha ng mga impormasyon sa kanyang pamilya at sa tatay niya. Naku po. Para malinawan tayong lahat, mga ka-GPnatics, basahin natin ang kabuuan ng sinabi ni Kitty Duterte. Meron tayo nun, huwag kayong mag-alala. Ayan. Sabi ni Kitty, ay ere. Nababasa nyo? Ayaw Ayan. Eto, sabi niya ganon. Ayan galing kay Veronica Duterte, mga kababayan, 2 hours ago. Pero ano to, sabi dito, it has come to our attention that a certain individual that has formerly worked or has been associated with my father. Okay. PRRD has been making claims about the duties that they have performed for him. Some of the details even includes trying to act as his partner. Nako, mga kababayan, parang alam ko na pinag-uugatan ng galit. Diba? Sabi daw dito kasi, mga kababayan, some of the details even include trying to act as his partner. Siyempre, kung yung babae nga naman na yun, mga kababayan, ay nagkukunwari daw na sinasabi daw nito, kiniklaim na partner daw ni Digong Duterte, aba magagalit talaga yung anak. Mga kababayan. Yung anak, 'di ba? Sino ba yung anak nung ni Hanilet? Hindi syempre si Kitty. Kasi nga akala nila si Hanilet ngayon at si Duterte ang nagsasama. Tapos may nai-involve na ibang babae. Sino kaya ang tanong dito? Sino kaya yung pinatutungkulan ni Baste na sabi niya, what I don't want is bubbling nonsense. Oy. Ano ba ito? Galit ba siya kay Kitty? Si Hanilet? I mean si Baste Duterte? Kasi pinabanatan niya itong si Girly. Mga kababayan, hindi naman natin kailangan maging manghuhula dito. 'Di ba? Alam natin kung sino yung tinutukoy dito at sa batas, meron pong sinasabing positive identification. Ano ba sabi? Do your friends know about the inappropriate message you sent to PRRD? Well, your family does.
to this certain individual, I am telling you that if my mother has been tolerating your behavior, I will not. We have totally different temperaments, and should you show that audacity you have, you come up to me. Doy, tapang naman. Mga kababayan, Ma'am Lori, I am not blind to my father's ways. I am not blind to my father's ways. In fact, none of us in the family have tried to raise any facades, acting like we are pure. I am old enough to comprehend his statement towards romantic partnership, and because I know him, I know who is fooling who. So manluloko daw si Girlie. Mga kababayan, si Girlie Lou. Sabi ni Kitty. To the supporters and vloggers, it is not your fault, and I understand that fake news does get around deftly. It is up to you to believe me or not. But more than anyone, I know PRRD best. I am his daughter, his blood. I have the most right to make such claims about what he wants or says. Pero ang problema kasi dito, Kitty, ito ba ay simula na rin ng away ng mga Duterte? Guys, we have seen that the mother of Sara Duterte, Baste, mga kababayan, sila po ay malapit kay Girlie Balaba. So, if you have any anger, mga kababayan, dito sa babae, di dapat magalit ka rin doon sa ate at kuya mo. Diba? Kasi sila, mga kababayan, nakita naman natin sa palabas kahapon eh. Nung nagpunta doon, kasama pa yung nanay nila Sara. Pati si Sara in-endorse din si Girlie. Tapos si Baste, ganun din. Nagsalita pa siya na, what I don't want is saying bubbling nonsense. Sabi ni Connie, JP, pinagagawa nila si Digong na buhay pa, how much more kung patay na? Hindi ko alam. Siyempre, iba yung sa buhay, iba yung sa patay. Pag sa patay, mana na lang yan. 'Di ba? Ano pag sabi ni dito? Ni Kitty, my siblings and the people close to PRRD have been notified about this individually already. They know the truth. They stand with it. So, sino ngayon ang nagsisinungaling? Kasi kung alam ng mga kapatid mo, guys, di ba, pag alam ng mga kapatid mo ang katotohanan, na sinasabi mo itong taong ito ay manggagamit, di ba dapat hindi nila tanggapin sa pamilya? But it seems like they are long-time friends. Di ba? Para silang magkakaibigan, para silang para silang talagang matagal na magkakilala. So do you mean to say that your sibling, mga kababayan, ay tanggap nila yung babae? So away-away na kayo. Ganun ba yan? Ano pa sabi rito? I was in The Hague for 3 weeks. Yet this person was nowhere to be found. Hidden from the cameras and hidden from sight. What happened to your guts? The moment I left and it was only my mother there, you grew the balls again. Why don't you come back to the Philippines so we can exchange words? You and I, without your backer, of course. We urge everyone to discerning, critical, and skeptical. Take time to validate the claims that you receive from these persons. Do not fall for fake news or claims. Daghang salamat. 'Di ba? Base sa kanyang mga statement dito, we know already who's this person that she is talking about.
Hindi natin kailangan maging manghuhula rito, guys. Even na hindi niya po pinangalanan ito, she's talking about Girly Balaba. Ano ang kinakatakot mo dito, Kitty? Kung yung mga unang kapatid mo nga 'di ba? Nang babae si Digong. Alam naman natin palikero. Sabi nga ni Onin, ni Nino Barsaga, nung nasa Malacanang 'yan, gabi-gabi, dinadalang ko yan ng babae. 120,000 kada gabi. O, di ibig sabihin, mga kababayan, yung marami na talaga natikman. Hindi ka pa nasanay? Sabi ni Shadel Paris, walang itulak kabigin sa Duterte family, lahat sila mahilig sa iyot. Mapalalaki or mapababae. Binabasa ko lang yung mga comment nyo, guys, ha. Nakakatuwa kasi lahat tayo dito ngayon, very active, di ba? Lahat tayo ngayon dito, tinitingnan natin yung gulo. Samantalang sa pamilya ng mga Marcos na sinisiraan nila, mga kababayan, wala tayong mahanap. Di ba? Wala silang maibato kung hindi magnanakaw, bangag. Oh. Pero dito naman sa kabila, puro ang involved, mga kababayan, yung kanilang laman. Di ba? O si Pulong, mga kababayan, ang bugbog ng bugaw dahil sa laman. Oh. Eto ngayon, kay Duterte, nagkakagulo sila dahil sa laman. Oy, GP, hindi lang laman, baka pati ang pati ang kayamanan. Kasama na rin siguro 'yun. 'Di ba? Sabi ni AJ Suarez, landi lang naman ang minana ng mga anak. Sabi ni Elizabeth Salmo, mautog nga sila, kakatuwa, mautog, wow. Mautog rally. Sabi ni Coco Mambo, si Kitty mahilig sa marijuana. Alam naman natin yan, mga kababayan. Di ba, kahit na itanggi niya yan, alam na natin yan. Di naman natutulog ang Panginoong Diyos Sabi ni Ping Pong, wag mong angkinin ama mo. Padami kang kapatid sa labas na natakot ka ba mabawasang ambana mo? Oo nga, di ba? Mga kababayan, yung mga mga tunay, yung mga talagang 'di ba sa original, si Sara, si Pulong, si Baste, hindi nga nagrereklamo Binibigay na lang nila yung laya ng tatay, 'di ba? Tapos si Kitty, galit na galit. Alam mo, Kitty, sa totoo lang, wala siguro akong karapatan magsalita, no? Pero bibigyan ko na lang din ng karapatan yung sarili ko. Sasabihin ko sa'yo ganito. Ano yan? Karma po yan. Sabi nila, pag ginawa mo sa iba, ang ayaw mong gawin sa iyo, babalik sa iyo yan. Diba? Ginawa ng nanay mo. Ginawa ng nanay mo, yung bagay na yan, doon sa nanay nila Sara. Hindi sa kinakampihan ko yung yung mga Duterte. Duterte lang naman pinag-uusapan natin dito Diba? O pumatol siya sa may asawa. Mga kababayan. Natural sa natural mga ka-GPnatic, sabi nga ng kasabihan, do not do unto others what you do not want do unto you. Ginawa mo yung bagay na hindi ginawa ng nanay mo. Tawag diyan karma. Diba? Tama ba ako, guys? Tama ba ako? Yun ay karma. Kumbaga dapat wag ka nang humarang. Nagawa nga ng nanay mo, hindi kaya din gawin ng iba 'yon. Hindi, yon, ang tawag diyan, patas lang. Patas lang. 'Di ba? Ibang klaseng pamilya sila, walang tulak kabigin, puro pasukan. Sabi ni Charlie Whiskey, nanay ni Sarah, meron din bang issue? Wala naman ata ako nakita, guys. Ayaw naman nating manira na walang lumalabas. Diba? Elizabeth Salmo, totoo naman yan. Inamin ni Digong, aanihin daw niya, tutor niya, malungkot, pambihira. Ano to? Manghihina siya.
Sorry, hindi ko maintindihan. Sabi ni ano, Prisco Baleser Jr., tanga na lang di makakaalam ng kademonyohan ng mga Duterte, eh. Matagal na nilang gawain mga yan, kademonyohan na yan, itsura pa lang lahat sila magkakapatid, tad-tad ng tattoo sa katawan, palamura magnanakaw. Eh, grabe naman kayo. Guys, ako tad-tad din ako ng tattoo. Kahit nga sa live, meron ako eh. 'Di ba? Pero hindi naman ako ganyan. Sabi ko nga kanina kung naabutan niyo ako eh. Hindi naman ako mahilig diyan. 'Di ba? Maglo-lo na lang ako. 'Di ba? Kung wala naman ako mahanap na pa ganun, bakit ka ba magsasayang ng oras mo? Oh, mga kababayan. At isa pa, hindi pinagpapala yung mga taong ganyan. 'Di ba? Oh, makatikim ka man dito. Paano pagdating po ng katapusan ng mundo? Natapos na rin ang buhay mo. Wala ka sa impyerno ang punta mo, sigurado. Ano, mahilig sa tayot. Oh, sabi ni Jimmy Boy Banting, sa totoo lang kung sino pa ang kabit at bastarda sila pa ang kakapal na mukha. Uy, 'di ba? Totoo naman talaga 'yan ah. Hindi natin tinutukoy si Kitty ha, pero meron talaga 'yan in reality mga ka-GP Natics. Kung sino pa yung kabit, siya pa yung nagtatapang-tapangan. Sila pa yung nanghihingi talaga ng pag namatay na yung tao. Puta, mga kababayan, sila pa yung nangunguna. Oh, ano, yung mana ko nasan na? Oh. Ay, hindi illegal ang paglulo. Oh. Basta kailangan nasa tamang lugar ka. 'Di ba? Wag naman maglulo kas in public. Mahirap naman yung kagaya nung yung lalaki doon sa Cebu, hindi na ata nakatiis. Biruin mo sa nagmumotor, mga kababayan, nilabas yung kanyang pututoy. Walang kahiya-hiya. Pero kinukunan na ng video. Tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Oo, tama. Walang impyerno sa impyerno. Ay, walang aircon sa impyerno, 'di ba? Ma'am Jody Zay. Oh, mahirap, ayoko doon. Mainit doon, guys. Cecil Santos, mahirap doon. Baka mamaya nasa pintuan, malayo ka pa lang. Sinusunog ka na. Ah. Uso ngayon yan, kabit po, matapang. Ah. Sabi ni Mike Lumehok, boss, baka nag-alala yung girl, baka hindi siya mabahagian. Yun lang. Diba? Ang hirap nila intindihin, guys. Sila mismo yung nag-aagawan. Hindi naman din daw kumpirmado kung talagang itong si Girlie, talagang jowa niya naman si Digong kasi rumored lang daw yun. Kaya lang kasi, oo nga naman, dapat kasi pumunta ka doon, Girlie, na nandoon itong si 'di ba? Nandun itong si Kitty. Baka daw kasi mga kababayan, agawin mo itong si Digong kay Hanilet. Baka samantalahin mo daw yung pagkakataon na wala sila. Pero nakakahiya yun, guys, Biruin mo, Tingnan mo. Ikaw na pangalawang, ikaw na kadjubet, 'di ba? Yung mga anak, hindi ka nakikita na nakikipag-picture. Anak sa unang asawa. Tapos, yung pangatlo, nilalapitan pa nila. Tapos iprinoklama pa. 'Di ba tinawag pang mami? Yun ang masaklap doon. So, ibig sabihin talaga, hindi ka nila gusto. 'Di ba? Totoo naman yun, hindi ka nila gusto noon pa. Alam mo kung sino may gusto sa'yo? Si Bongo. Anong topic yan, Sir GP? Kabit mo, asawa ko. Hindi po. Ang topic po natin ngayon ay Digo. Ano ba mga kababayan maganda? Kabit mo, kabit ko. Parehas naman kabit 'Di ba?
Yung una doon, inagaw mo, asawa ko. Kabit mo, kabit ko. Hindi ko po alam kung bakit malaki ba yung kay Digong. Hindi na nga tatayo yun eh. Ang kulit nyo ha. Yung mga nagpi-PM sa akin diyan, bahala kayo. Dito kayo manood, wag kayong PM ng PM. Nauubos na yung viewers dito. Tapos kayo PM kayo ng PM. Taglibog sa tag-ulan. Pamalay ko dyan. Pinapasaya ko lang yung araw nyo, guys, ha? Hindi naman tayo ganyan. Naku po, patanda na si Digong. Huwag kayong mag-alala, mag-antay na lang kayo. Pagbalik nun, nakakahon na. Pagbalik yun, nakagarapon na. Ha? Huwag kayong mag-alala, lahat kayo mabibigyan. Pila-pila lang. O baka gusto nyo lahat kayo matikman, pati si Maharlika. Grabe. Mga kababayan, di ko alam kung sino sumapi sa akin ngayong araw. Ang gulo ko. Puro kalokohan mga pinaggagawa ko ngayon, no? Oh. Title dyan, ang duyan ni Digong. Ang duyan ni Digong. Hindi. Dapat dyan, ang laruan ni Digong. Oh. Ano yun, boss? Ayuda. Gusto lahat nila makatikim ng yaman. Kaya pumila na lang sila, wag na silang mag-agawan. Nako guys, gusto ko nang iwanan tong topic na to. Pero naalala ko na naman, nung ako ay nagsisimula sa call center, no? Diyos ko, dito talaga ako natuto nung, binibenta namin yung male enhancer. Counterpart ito ng Cialis or ng Viagra. Diyos ko, diyan ko natutunan lahat ng kalokohan. Kahit putol na, mga kababayan, nabibentahan pa.